Ang hirap pala mag-violin, may halong imagination tsaka tama. Muscle memory talaga ni Jan kasi walang ibang palatandaan kundi tantsahan lang daw. Okay, ayun. So, totoo naman na mahirap yung violin, no? Pero, you can look at it this way, no? Parang, yung hirap ng violin, sa una lang, pwede natin sabihin na gano'n. Hindi katulad ng ibang instrument. Kasi may mga instruments na yung hirap nila linear, no? Habang tumatagal, yung bilis ng progression mo hindi masyadong mabagal, mabilis lang, sakto lang, kumbaga. 'Di ba? Sa violin kasi parang exponential siya, no? Usually yung first year mo parang wala ka pang natututunan. Kasi nga, yun nga, sabi ko nga, ayoko gamitin yung term na muscle memory. Kasi lahat yan nandito nasa brain natin, nasa utak natin, lahat yan. So, basically, yung hirap niya sa una, kung tama yung nagtuturo sa inyo, at tama yung natututunan nyo, medyo matagal talaga. So, you really have to have the patience. Pero habang tumatagal, pabilis yung progress, no? Linear. So, parang pag ganun siya, hindi siya straight line. Pag ganyan. Exponential siya. Non-linear nga, ika nga nila. So, bakit ganun? Kasi nga, ang daming movements na hindi normal. Yun lang yung dun di ba sabi ko nga counterintuitive yung movement. Tapos walang magagawa yung experience mo sa ibang bagay kasi hindi talaga siya para sa violin specific na skill. Kaya siya humihirap. Pero kung masisimulan mo siya ng tama, yun nga, you can expect maybe 6 months mas maayos na yung tugtog mo. Kasi yun nga, hindi to para sa mga taong nagmamadali kasi matagal talaga yung progression. Pero once na na-hit mo na yun, na accomplish mo na yung basic skills, na intindihan mo na paano siya gumagana, mas madali mo na matutugtog yung iba. Kasi yung freedom to do a lot of things, marami kang magagawa, no? String playing or bowed stringed instruments, violin, viola, cello, bass, marami kasing ways of doing things, no? Especially sa articulation, maraming mga articulation na sa violin lang nagagawa. Kaya sobrang complicated niya kasi yung fine tuning, no, mahirap siyang gawin. Pero it's worth it kung kaya mong magstay. Kasi yung iba parang expected nila, marami nagtatanong sa akin, 10 sessions ano na matutugtog ko. Hindi ko po kayo ma-assure, no? Kahit na sabihin natin, ibigay ko sa inyo lahat, at the end of the day, ikaw pa rin ang magtatrabaho para makamit mo yung goal na makatugtog ka, diba? Kahit sino pa yung maging teacher mo, kung hindi ka magpa-practice at hindi mo iintindihin, hindi siya madali. And yun nga, hindi naman siya dadali, pero bibilis lang yung progress mo pag tumagal-tagal. So I had students na parang iba-iba din kasi, merong 5 months biglang bumilis ng sobra yung progression. Meron 1 year, after a year parang nag-click na lahat. Ganun yung pakiramdam. Kahit sa teachers, kahit sa students, no? Ganun yung feeling. Parang sa lessons, very slow paced. Pero kasi kailangan mo talagang i-correct yun bago ka tumuloy ng tumuloy. Kasi pag hindi mo kinorek yun, it will haunt you in the future. Ganun yung mangyayari. So yung iba kasi ang nangyayari, they treat it as a linear progression, pero at some point they will hit a wall na parang nagpa-plateau na yung skill. Then hindi na nila alam yung gagawin nila. So ayaw natin yun. Ang gusto talaga natin, tagalan natin dito sa ilalim, we're building foundations, tapos dire-diretso na kasi alam mo na lahat ng kailangan mong gawin. And yun yung exciting sa violin kasi once na nakuha mo na talaga yung foundation, sobrang dami mo nang magagawa. Ako, sinasabi ko dun sa mga hindi masyadong serious na hindi naman nyo kailangan gawing career ito, kailangan lang yung stable na yung technique. Yun lang. After nun, pwede ka nang hindi magpaturo. Pwede nang hobby na lang talaga. Pero kung gusto mo nga gumaling talaga, all the way through, magpapaturo ka. So, yun naman yung yung options na pwede nyo gawin. Pero again, I wouldn't recommend you trying this mag-isa.
Kasi nga, there's a lot of risks involved, diba? Ayun na, una, mahirap. Pangalawa, there's risk of injury kasi nga mali-mali yung matututunan mo. Kahit na nakita mo na tong video na to, nakita mo na yung iba kong mga content, pag tinignan mo lang yun, parang ganun lang. Pero marami pang small minute details na kailangang ayusin. So yun lang. Wala naman talagang madali, no? May mga instruments lang din talaga na mas madaling i-pick up. Pero violin is not really one of them. Kaya kailangan talaga ng sipag, tiyaga, at proper guidance. Ayan. So sana nakatulong to sa inyo.